Ang totoo niyan, ang AKAP, ginawan lang nila ng item. Pero, apparently, yung singit ng item na yun ay sa BICAM. So, nakita ko na inaano nila, no? Ina-attack si Senadora Amy kasi sabi niya, teka muna, nabigla sila, pati si Senator Bato. Ay, ano ba tong AKAP? Bakit hindi naman natin in-approve to? Bakit biglang meron 26 billion na na-allocate for the DSWD for AKAP, tapos to be announced pa o gagawin pa lang kung ano yung guidelines sa kanyang pagdidistribute. Pero may press release na para ito dun sa mga, ano ba yun, marginalized or ano, paka-motherhood din ng classifications eh. Yung parang nahirapan ka ngayon, tapos under so and so ang income ninyo, bigyan ka automatically 5,000, di ba? So, parang nagulat din sila, oh, meron palang ganito, oh, paano na-approve ito? Wala naman yan doon sa ano. Sa kasamaan palad, si Senadora Amy, siya yung tumitindig para sa DSWD. Ganito po kasi yon. Kapag may budget hearing, mayroong isang naka-assign, so whether it's in the House or in the Senate, may isang kongresista o senador na naka-assign, yun yung mag-aapila para sa iyo. Yun yung mag-pitch ng iyong budget. Kasi dapat mga senators lang, di ba, ang nag-uusap. So, in this case, para sa DSWD, si Senadora Amy yung naka-assign. Sa kabalasang palad nila, kabisado ni Senadora Amy kung ano yung hinihingi ng DSWD at wala doon ng 26 billion na yon. So ano yun? Ayuda, para ke? Wala naman maayos. Kumbaga, hindi distinctive yung definition nila ng kung sino yung pwedeng maging beneficiaryo ng AKAP. Ano na nga ba yung ibig sabihin ng AKAP? Teka, hanapin ko lang. As ayuda sa kapos sa kita program. O, di ba? So, tapos na, tinawag na ni Senadora Amy na miracle, na na magical. Magical kasi biglang sumulpot, isipin mo, pwede ba yun na nandun na sa BICAM, which is the second to the last step before it is signed by the President? Ala, may singit-singit dun sa BICAM. Tapos sabi nga ni Senadora at saka ni Senator Bato, aba, nabigla rin sila dito kasi kahit sila hindi nila alam. Okay, so much later, eto na po ang mga tools. Ha? Paano di alam ni Senator Amy? Ayan, may signature siya. So, ibig sabihin, pumipirma siya nang hindi niya alam o pumirma siya, alam niya, pero papakit lang siya sa Senate hearing. So, which one is it? But I know the explanation. Nakakaloka. Nabanggit na naman kanina ni Senadora Amy. So, ang sabi is like this. Usually after BICAM and so on, hindi pa nga po napag-uusapan, hindi pa yan napapag-agrihan, meron na silang binibigay na e-signature. So, ang gusto usually ng head ng, hindi ako nagkakamali, Committee on Finance, o kung sino man yung sponsor ng GAA, so sasabihin niya yon na, pirma na lang muna kayo dito sa draft, tapos picture taking tayo para nagmukhang ito na, pinasa na natin, and so on. Tapos later on na lang natin pag-awayan yung mga detalye. So, ibig sabihin, all the senators, meron na silang e-sig dun sa committee. Apparently, yung committee, kasi nga siningit yun ng House. Ulitin ko yan, ha? Lalabas at lalabas yan. Ang proponent ng 26 billion na yun ay yung House. Doon yun ipinasok sa BICAM. Pero as a matter of interparliamentary courtesy, yung mga pinapasok ng House, hindi pinapakialaman ng Senado. Entonces, kahit nakita na yan, ng head ng committee, nung sponsor ng GAA bill, automatic nilalagay yung mga signatures ng mga senators, and even before pa yan na-approve, na sila, nag-photoops, etc. na sila. So, malaki yung possibility talaga, kaya hindi nakita ng mga senador yan, ay dahil yung head ng committee ay hindi nakita niya kung sino yung nagsingit, ay House yan. Hindi natin papakialaman. So, hindi na niya inikot yan. Hindi na niya hiningi, hindi na niya sinabi sa mga senators, o bago kayo, i-attach ko yung e-sig ninyo, pero alam nyo, ito yung mga pinasok ng House, ha? Walang ganon. So, yung mga signatures na yun, ikinabit na lang, even if they had not seen that provision. Okay? Ang saya-saya, akala ba ng mga trolls, magwawagi sila? Akala ba ng Kongreso, may sagot pa ako dun sa kay Pongpulong, kaloka sila. So, yes, alchemy. Basically, it's like as if it's an insertion. Actually, it's an insertion. Kasi yung final draft na yan, nakita na ng mga senators at congressmen before it goes, well, not man final, semi-final draft, bago yan pumunta sila sa BICAM. Pero ang weird kasi, normally sa BICAM, you only sit down
para i-reconcile yung mga hindi magkakatugma na provision na that are different in the House and in the Senate versions. So pagka magkaiba yung kanila, uupuan nila yan at sasabihin, sige, finally magkano ang ibibigay natin. O sige, tanggalin natin yung item na ito, ilagay natin item na ito. Magkakasundo sila, makompromiso sila dyan. That's basically what you can do. Pero in this case, and this is not the first time ha, madalas nagagawa ito. First time, susulpot itong akap doon na sa sa BICAM. At doon sa BICAM, sabi ng House, oy, bigyan kami ng ganito, ganito. And most likely yan ay sourced from the unprogrammed funds. Okay? Kaya nila kaya sila nagpa-allocate para doon sa unprogrammed funds. Basically what they're saying is, ina-identify namin ito as part of those unprogrammed funds. Ayun, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Maligayang araw ng mga puso. It's Valentine's Day. Magsama na tayo kagabi, di ba? But I hope your Valentine's is going well. Wala ba kayong mga date? Bakit kayo nandito? Grabe kayo. So, para dun sa mga luminous ang Valentine's Day, I'm happy that you're all here. So finally, napanood ko na nung medyo buo yung Senate hearing, yung third Senate hearing, excuse me, wait lang. Yung third Senate hearing, cat here, the third Senate hearing on People's Initiative. So, ano yung People's Initiative? Well, of course, as we all know by now, ito po yung isang paraan ng pagbabago ng ating saligang batas, pag-aamyenda ng ating saligang batas. Cat here, go. Ito yung paraan sa Harry, ang aga natin ha. Isang Harry. Harry, do you really want to go? Where are you? Come on. You can go up. Go. Alright. Nagkaintindihan na po kami. Happy Valentine's din kay Harry. Batiin niyo naman. Oh my gosh, something's wrong with my chair. Alright. Yan. So, alright. So, yun. So, ang daming hirit na kaagad. Ano bang nangyayari dito? Sabi ni Tina, may sipon at ubo na bang lahat? Ay, malapit na po ako. So, meanwhile, okay, umpisaan na natin. Grabe kayo. Ang aga-aga. Ang dami ng hiritan ha. Happy Valentine's po sa lahat. Pwede ba ako magjo-joke kayo tungkol sa Valentine's Day? Hindi yung mga luma na, yung mga payanig type, may earthquake sa Sogo, yung mga ganyan. Pwede ba? Yung bago naman na hiritan para sa Valentine's. Tsaka hindi yung masyadong hindi yung pataasin naman natin yung standard ng hiritan dito para hindi masyadong hindi yung lumang mga jokes na inire-recycle nyo lang. So, para para fresh, di ba? Tapos bago ang lahat, like, share, follow, subscribe, lalong-lalo na sa YouTube tsaka sa TikTok kasi ito yung mga alternatives natin to Facebook. As you know, para dun sa mga nanonood sa Facebook, throttled na naman po kami. Ewan ko kung ano na naman na nagawa ko para may maasar, pero ayan na naman po kami. So, alternatives are TikTok, Rumble, and YouTube. Oo, yung dun sa meron nga yung sa simbahan na, grabe na cat here, sa simbahan na bumagsak yung second floor. So, hindi ko sure kung anong klaseng, ano yung baka substandard materials. Again, o kaya luma lang talaga. Ayan. Sabi ni Ju, mapapa-PI na naman daw siya mamaya. So, mag-good vibes muna tayo. Happy Valentine's. I hope nakakain na po kayo at saka masaya naman ang Valentine's ninyo, if any. Tapos, ang binabati ko talaga ng Happy Valentine's lahat ng single. Kasi, kumbaga, dead man. Kiber. Luma na daw yung mga kahoy. Nako. Depende yan sa kahoy kasi. Kung hardwood yan, hindi yan problema. Sabi ni Ma'am Marilu, walang February 14 dito sa Kuwait. Diretso na sa 15. Okay, hi. Alright, so,
third Senate hearing na tayo, ha? So, pakisabi na lang na na lahat ng mga bagong hihirit dito, yung mga late dumating, pakisabihan na lang, oy, ayusin yung mga jokes, ha? Unang-una, yung decente naman medyo, hindi naman decente, yung rated PG naman ng mga jokes. Pangalawa, wag naman yung super corny na 10 million years old na, pwede ko nang i-excavate, di ba? Wag naman ganun. So yung mga bago-bago naman. Ay, maraming salamat. Wag pong kakalimutan, like and share. Alright, so let's proceed. Yung third Senate hearing, napanood ko na, it was conducted yesterday. Of course, the chairman was Senator Amy Marcos at ang daming ganap, kakatawa. So, bukod sa hindi sila nagbayad ng donors tax, no? Teka, bakit mababa ang yung sa TikTok kasi, yan. So, ang daming ganap. Pero may aftermath pa yan. Siyempre, may drama hanggang sa today. So, let's get on with it. So, ano yung una? Well, na-discover nga na itong firma, they're acting like a group, like they have a legal personality, sila yung nagpapasimuno, o sila yung nagke-claim, ha? Hindi pa sure kung sila talaga yung sa People's Initiative or solely sa kanila, pero talagang nagki-claim sila. Ang nakapirma doon ay si Attorney Anthony Abad, pero sabi isa sila doon sa mga grupo na kasama doon sa pag-push ng People's Initiative. So, apparently, wala na siya. Okay, mamaya na ibang balita. So, wala daw pala silang legal personality. Ang pirma pala, kasi yung pirma, diba, kasali sila yung doon sa Lambino versus Comelec. So, yung pirma pala, noong 2004 pa lang, hindi na sila nakapag-file ng kanilang GIS at saka ibang mga reportorial requirements nila. In short, naging dormant yung grupo. And by 2004, even before 2004, dormant na sila. So, nag-issue ng Certificate of Revocation ang SEC doon sa kanilang corporation. Kasi in order for you to transact business, kailangan may legal personality ka. And that legal personality is established through your incorporation. So, without that incorporation, you can only act as individuals and not as a group. At least you cannot transact with a legal personality because wala kayong resibo and so on. So, kung kunwari tumatanggap sila ng donations, problema yan. Kasi, di ba? Kasi wala nga silang personality and therefore they wouldn't even have a bank account because you can't have a bank account kung wala kang incorporation. So yun. So number one issue yun na yung pala nagtatransact sila, gumawa sila ng kung anik-anik, bumibili pa ng advertising, gumawa pa ng ad, they're acting through their counsel, pero wala pala silang legal personality to do so, bubuhayin pa lang nila yung korporasyon. So what does that mean? Pwede actually voidable yung mga transactions nila. So, as a result of that, yung usapan na yon, natanong din, syempre, inimbita ni Senadora Amy ang BIR. At ang BIR, sabi na hindi pa nila nakakalkal yung records or they cannot disclose kasi any of the income tax, returns, kasi confidential yon. Pero pwede naman nilang sabihin kung bayad o hindi ang donor's tax, documentary stamp taxes, and so on. So apparently hindi pa. Inamin naman yung firma at saka ng kanilang mga counsel na hindi pa sila nagbabayad ng donor's tax kahit nag-donate nga ng 55 million sa kanila ang iba't ibang mga tao. And in turn, nila kinolekta lahat ito ni Mr. Oñate. Tama ba yan? Oñate. At in turn, 'di ba, siya po ang nagbayad doon sa sa ads. And unlike what he had promised, dapat i-disclose niya kung sino yung mga donors na yon, pero sabi niya ayaw daw pumayag ng mga donors, kung kaya't nagpasoli pa sila ng pera. So sabi niya, nagsoli naman daw siya ng pera, pero not knowing na ito na nga, nag-advise tuloy yung BIR, kailangan may another donors tax yon pabalik. Kasi you only have so many days to file your donors tax. Pag hindi mo ginawa, meron ka ng penalties. Tapos in the next round, kailangan rin kaagad from the time na i-donate back, dapat mag-file na sila uli ng income tax. Okay. Sabi ni Ayan, ayaw nga nilang sabihin kung sino yung mga donors kahit nag-o-offer na ng executive session. Para dun sa mga trolls, mag-isip, Oñate. Thank you kay Seo Kyun Soo sa TikTok, Oñate. Okay.
So, para dun sa mga trolls, ito yung love letter ko sa inyo for today. Wala na po ba kayong ibang argumento kung di bitter? Kasi, yung bitterness action, hirit ninyo, is so illogical. It's illogical. Kasi, mayroon akong nire-report at itong nire-report ay factual naman. Pwede niyong panoorin yung Senate investigation kanina, yesterday, para to determine kung whether or not I am telling you the truth. And if it is true, regardless of how I feel, bitter man o hindi po yan maninegate yung mga pangyayaring nire-report ko ngayon. O muli ha, just because bitter ako, as you say, hindi ibig sabihin niya na mali yung sinasabi ko. So, go back to school. Mag-aral kayo ng logic. Kung hindi naman po kayo pumunta sa isang university na nag-aaral noon, I'm sure makakahanap kayo ng something that's online in order for you to learn rudimentary logic. Ewan ko sa inyo, pero kami, tinuruan kami niyan. Pati mga estudyante ko sa Ateneo, naturuan sila ng ganun. Okay? So, come up with something else para naman mabigyan namin kayo ng oras. Okay, next. So, yes. Sabi ni Ma'am Samin, I don't believe, Onyate, chika na lang. Sabi ni Alan, di paano po yung mga lawyers na involved dito? Puro panlilindang ang ginawa. Ano po ang accountability nila? Well, pwedeng kahit sinong nakapanood nun ay maaari kayong mag-file ng reklamo sa Korte Suprema at sabihin na itong lawyers na to were clearly, well, whatever, kung ano sa tingin ninyo, ang hindi tama nilang ginawa. Halimbawa, you owe your client, you owe the public, lalo na the Senate, di ba? You owe them honesty. And so kung sa tingin niyo they weren't being honest, they weren't being respectful or forthright, then pwede kayong gumawa ng reklamo at padala yan sa Korte Suprema or sa IBP. Okay? Sabi ni Ma'am Jenny, 2 syllables lang daw po kasi ang bitter, madaling i-type per comment ang bayad eh. Ay, ganun po ba? Ay, isipin na lang nila isip pa sila ng iba namang word kasi halata na sila pa ulit-ulit. Sabi ni Lucas, walang love life yata ang mga troll, di marunong magpahinga. Celebrate naman kayo dyan. Huy, oo nga eh. Hindi pa ba kayo binabayaran mga trolls? Kasi hindi kayo makapag-date eh. Magkano na ba ang sine ngayon? So sabi ni Billy, ipa-disbar. I'm not sure if that's a disbarable offense, pero pwede po yan iangat sa Korte Suprema immediately on a matter of bar discipline. So titingnan baka ma-censure sila, mapagsabihan, o masuspende or so on. Okay? Sabi ni Jay, paano nalugi daw paano naging bilyonaryo si Onyate? Just look at all the businesses he had. Puro nalugi, like Asian Spirit Airlines and Lifetime Plans. May connection siya sa mga Marcoses. Ay, ganun ba? So, hi kay Ophir, hi kay Rol Kalien Ocampo. Sabi ni Ma'am Dulce, bukas pa daw kasi ang A15, so wala pa silang sahod. At sabi ni Sir Bernie, kumukota pa sila ngayon. Ay, ganun ba? Okay, sige. Sabi ni Mia, kitang-kita na ang kasinungalingan ng pirma, hindi mai-contempt. Actually, mabait si Senadora Amy. Last resort para sa kanya yung contempt na yan. So hayaan niyo na lang muna. Kung ano sa tingin ng para sa akin ang mahalaga dyan, yung chairman at saka yung ibang mga miyembro ng komite na nakaupo doon, kung sila ay nababastusan, well, maaari din naman nilang paditin. Mas mabait sila doon sa Senado, tingin ko. Doon sa House, masyadong, how do you call this, dog-like behavior. Lang ng konti, ma-criticize lang ng konti si Speaker. Ay! Gyera na! Sabi ni Dalal Shameri, wala na talaga sa ayos ang mga kaalyado ni Romualdez at si ES. Bakit tahimik si PI at Chacha? Ganun ba dapat zipper mouth pag nasa pwesto tulad ni Gadon silent? Alam nyo, pag nasa gobyerno kayo, abay dapat loyal din naman kayo sa gobyerno. So, i-defend nila talaga yon. Pero kung wala silang masabi para ma-defend, ay magki-quiet na lang po sila. Oo, sabi ni Ayan, natatawa din ako sa sagot ng USEC ng DSWD, motherhood statements ang sagot sa lahat. Totoo at halatang-halata naman po. But I think she really just wanted to be respectful. Pero yun nga, pag wala talagang laman, wala ka talagang baon, di ka nakapag-aral, doon ka talaga babagsak sa mga motherhood statements. Ang totoo niyan, ang AKAP, ginawan lang nila ng item. Pero, apparently, yung singit ng item na yun ay sa BICAM. So, nakita ko na inaano nila, no?
ina-attack si Senadora Amy kasi sabi niya, teka muna, nabigla sila, pati si Senator Bato. Ay, ano ba tong AKAP? Bakit hindi naman natin in-approve to? Bakit biglang meron 26 billion na na-allocate for the DSWD for AKAP, tapos to be announced pa o gagawin pa lang kung ano yung guidelines sa kanyang pagdidistribute. Pero may press release na para ito dun sa mga, ano ba yun, marginalized or ano, paka-motherhood din ng classifications eh. Yung parang nahirapan ka ngayon, tapos under so and so ang income ninyo, bigyan ka automatically 5,000, di ba? So, parang nagulat din sila, oh, meron palang ganito, oh, paano na-approve ito? Wala naman yan dun sa, ano, sa kasamaan palad, si Senadora Amy, siya yung, tumitindig para sa DSWD. Ganito po kasi yon, kapag may budget hearing, mayroong isang naka-assign, so whether it's in the House or in the Senate, may isang kongresista o senador na naka-assign, yun yung mag-aapila para sa'yo. Yun yung mag-pitch ng iyong budget. Kasi dapat mga senators lang, di ba, ang nag-uusap. So, in this case, para sa DSWD, si Senadora Amy yung naka-assign. Sa kabalasang palad nila, kabisado ni Senadora Amy kung ano yung hinihingi ng DSWD at wala doon ng 26 billion na yun. So, ano yun? Ayuda, para ke? Wala namang maayos. Kumbaga, hindi distinctive yung definition nila ng kung sino yung pwedeng maging beneficiaryo ng AKAP. Ano na nga ba yung ibig sabihin ng AKAP? Teka, hanapin ko lang. AKAP. Okay. Assistance to, mabagal ang internet, assistance, ayuda sa kapos sa kita program. O, di ba? So, tapos na, tinawag na ni Senadora Amy na miracle, na na magical. Magical kasi biglang sumulpot, isipin mo, pwede ba yun na nandun na sa BICAM, which is the second to the last step before it is signed by the President. Ala, may singit-singit dun sa BICAM. Tapos sabi nga ni Senadora at saka ni Senator Bato, nabigla rin sila dito kasi kahit sila hindi nila alam. Okay, so much later, eto na po ang mga tolls. Ha? Paano di alam ni Senator Amy? Ayan, may signature siya. So, ibig sabihin, pumipirma siya nang hindi niya alam o pumirma siya, alam niya, pero papakit lang siya sa Senate hearing. So, which one is it? But I know the explanation. Nakakaloka. Nabanggit na naman kanina ni Senadora Amy. So, ang sabi is like this. Usually yan, after BICAM and so on, hindi pa nga po napag-uusapan, hindi pa yan napapag-agrihan, meron na silang binibigay na e-signature. So, ang gusto usually ng head ng, hindi ako nagkakamali, Committee on Finance, o kung sino man yung sponsor ng GAA, so sasabihin niya yon na, pirma na lang muna kayo dito sa draft, tapos picture taking tayo para nagmukhang ito na, pinasa na natin, and so on. Tapos later on na lang natin pag-awayan yung mga detalye. So, ibig sabihin, all the senators, meron na silang isig dun sa committee. Apparently, yung committee, kasi nga siningit yun ng House. Ulitin ko yan, ha? Lalabas at lalabas yan. Ang proponent ng 26 billion na yun ay yung House. Doon yun ipinasok sa BICAM. Pero as a matter of interparliamentary courtesy, yung mga pinapasok ng House, hindi pinapakialaman ng Senado. Entonces, kahit nakita na yan, ng head ng committee, nung sponsor ng GAA bill, automatic nilalagay yung mga signatures ng mga senators, and even before pa yan na-approve, na sila, nag-photo ops, etc. na sila. So, malaki yung possibility talaga, kaya hindi nakita ng mga senador yan, ay dahil yung head ng committee, ay hindi nakita niya kung sino yung nagsingit, ay House yan, hindi natin papakialaman. So, hindi na niya inikot yan, hindi na niya hiningi, hindi na niya sinabi sa mga senators, o bago kayo, i-attach ko yung isig ninyo, pero alam nyo, ito yung mga pinasok ng House, ha? Walang ganon. So, yung mga signatures na yun, ikinabit na lang, even if they had not seen that provision. Okay? So, ang saya-saya, akala ba ng mga trolls, magwawagi sila, akala ba ng Kongreso, may sagot pa ako dun sa kay Pongpulong, kaloka sila. So, yes, alchemy, basically, it's like as if it's an insertion. Actually, it's an insertion. Kasi yung final draft na yan, nakita na ng mga senators at congressmen before it goes, not man final, semi-final draft, bago yan pumunta sila sa BICAM. Pero ang weird kasi, normally sa BICAM, you only sit down
para i-reconcile yung mga hindi magkakatugma na provision na that are different in the House and in the Senate versions. So pagka magkaiba yung kanila, uupuan nila yan at sasabihin, sige, finally magkano ang ibibigay natin. O sige, tanggalin natin yung item na ito, ilagay natin item na ito. Magkakasundo sila, magkakompromiso sila dyan. That's basically what you can do. Pero in this case, and this is not the first time ha, madalas nagagawa ito. First time, susulpot itong AKAP doon na sa sa BICAM. At doon sa BICAM, sabi ng House, oy, bigyan kami ng ganito, ganito. And most likely yan ay sourced from the unprogrammed funds. Okay? Kaya nila kaya sila nagpa-allocate para doon sa unprogrammed funds. Basically what they're saying is, ina-identify namin ito as part of those unprogrammed funds. What do you mean, paano yan? May nagtatanong, sabi ni Ay Maria May, paano yan? What do you mean, paano yan? Sabi ni Irenea, uy, have you seen that reel? Pre-Chinese New Year where Mrs. BBM, yes, at merong video greet, lahat clap, wala si Mrs. BBM at halatang hindi siya happy sa video greet. Hi kay Rita Tandale, okay, watching from Norway, nanonood siya doon sa, Rumble, nice. May mga nagko-comment na sa Rumble. Sabi ni Seo Hyun Soo, bakit di binabasa ng Pangulo bago mag-sign? Well, dapat binabasa niya, but apparently he had somebody else read it. Usually naman may ganon may recommending approval. Hindi niya naman kakayanin basahin lahat yun, kung lalo na kung nagmamadali. ITBEJD, Skincare Essentials, Snacks. I'm always watching here in Georgia, USA. Ito, sabi ni Pobreng Barat Vlogger, parang kagaya siguro, kaya na-veto ni FPRD yung SIM registration dati dahil may naisingit daw. Totoo yan. Oo, merong nagsingit ng registration para dun sa mga nasa social media. Sabi, nakita ni Presidente Duterte, uy, violation to ng right to privacy ha. At saka violation ng freedom of speech. Kakalkalin nila yung mga anonymous accounts. Sabi ni Ma'am Gina Fe, nakakagigil ang kabulukan sa present administration nila. Okay, sabi ni Ophir, kaming nag-aral ng social studies para hindi na kami mabudol. Kami yung nag-aral ng social studies para hindi na kami mabudol sa mga Marcos. Alam nyo, hindi ako naniniwala dito sa teorya ninyo. Sabi ni Dudong, may idol, tigas ng ulit ni BBM, ayaw talaga tanggalin si Luslos. Baka may alas si Luslos sa kanya kaya hindi niya papalitan ng pagka-speaker. Alam mo, hindi totoo yan. I don't think that even if the speaker had something over the president, magpinsan yan. Walang interest si speaker na in the downfall of his cousin. Hindi siya interesado doon. Hindi siya interesado manira sa kanyang presidente, lalong-lalo na first cousin niya yan. And look, the speaker gets everything that he wants. Nang hindi niya ipinasasama ang presidente. No, I think the reason that, kasi pag sinasabi niyong ganyan, parang wow, helpless naman the president, victim siya, hawak siya sa leeg. No! It means the good faith one, the good faith theory to that is, he's in on it. Kasama siya dun. Pinaiikutan lang siya ng pinsan niya? Ang dami-dami namang ibang mga taong nakapaligid sa kanya at sinasabihan siya. Diba? No, I don't think na may hawak siya or anything. Posibleng may hawak siya. But I don't think he would ever threaten the president like that. I think the president agrees with his cousin. So, sabi ni Tactical Prepper, pa-arbor ng shirt mo, di pwede, bigay ng mga Marines para dun sa hindi nakakakita pa, nandun sila sa sa YouTube at saka Facebook. Ayan, para makita ninyo. Punisher, pero Marines. Hindi lang nakalagay. The few, the proud, the Marines. Pero yung logo parang sa Punisher. Ayun yung joke. Ano yung last name ni Punisher? Sabi ni Popoy, ang daming yaman ni Mr. Oñate. AKAP has the budget without outlines in programs. Pirma did initiate PI na pasok ang registration. Oo. So now, itong AKAP, di ba? Ano yung ginagawa nilang issue yung pagpirma ni Senator Amy? Pero ang punto dito is,
merong biglang akap. Nagulat, hindi ito hiningi ng DSWD. Wala ito sa National Expenditure Program. Actually, marami. Pag lahat ng ayuda, wala sa NEP. Okay? Tapos, wala pang guidelines. Pero hindi pa nga nagagawa ng DSWD, di nga pa ma-explain ng DSWD paano sila nagkaakap at anong gagawin nila doon. Meron ng press release na magre-release daw ng tagpa 5,000 kung kani-kanino. Yun ang tunay na issue. Bakit nila nililingat? Whether or not nakita yan ni Senadora Amy, hindi magiging tama yung provision na yan sa AKAP. Kasi unang-una, galing yan sa galing yan dun sa BICAM, na singit yan, hindi nakapagboto ang Senado sa ganyan, kahit sabihin pa natin, nabasa nila, walang botohan yan. And therefore, it should not even be there. Okay? Sabi ni Roger, kung paso na ang registration ng pirma, di po ba dapat null and void ang pinagkakalat nila na forms for PI? Hindi po kasi actually, yung pirma, hindi po sila kasama. It was only Attorney Anthony Abad. Kung null and void ito, bakit tinanggap ng COMELEC? Hindi pa po tinatanggap ng COMELEC yung case. Ang tinatanggap pa lang ng COMELEC are the signature sheets kasi ministerial yan sa kanila. Wala silang choice, tatanggapin nila. But that does not mean na tinanggap na yung petition. Yung petition po yung mahalaga, hindi yung signature sheets. Sabi ni Mab, BICAM pa yan nalulusutan pa ang Senado na panuna kung United, lahat ng gusto nila, nagawa na nila nang di natin namamalayan. Oo. Sabi ni Limitless Man, people now are angry. Oo, totoo yan. But pustahan tayo, maglalabas na naman ng survey na this time. Yun na nga, nakita niyo yung isang survey na people that agree with the direction this government is taking. Wait till they hear about this. Front lang ang akap, sabi ni McDonald's. Para sa PI, para kunwari ayuda para sa signature para hindi halata. Sabi ni Ma'am John, ilalagay sa DSWD para maging legal ang pagsuhol sa vote buying sa eleksyon. Oo. Sabi ni Christine, PRD really is the bar. He reads everything. Mr. Arnel Patawaran asking PRRD for an autograph for his poem at your Malacanang visit with SAS KLC PRD said, basahin ko muna, baka anong nakasulat. Tapos nagkikwentuhan kami na na tungkol dun sa, sabi ko, kasi sa Malacanang mismo siya, hindi siya sa bahay pangarap minsan natutulog. Sa Malacanang mismo, where he holds office, may kwarto siya doon, natutulog siya doon. Kaya nga sabi niya na nararamdaman niya yung mga multo. Pero, kasi ang daming babasahin, ang daming pipirmahan, ayaw niyang pumirma nang hindi niya binabasa. So sabi ko, sir, minsan nga pag super pagod na ako, ako rin lang dati yung pwedeng pumirma. Sabi, tinitignan ko na lang sino ba ang recommending authority dito. Sabihin ko na lang, bahala ka na dito, pagod na ako. Pero kung hindi ko kaagad pirmahan, may mga hindi mababayaran on time. So, kawawa naman yun. Pero in the end, mag-guilty ka rin. Tapos sasabihin mo, tika muna, basahin ko muna. So, nakakapagod yun. Pero I understand that there are talaga some officials na nagre-rely na lang sila dun sa recommending authority. Okay. Sabi ni Ma'am Mia, separate nga ang gagawing hearing sa AKAP at PI. Controversial daw, sabi ni Senator Amy ang AKAP. Totoo yan, pero dapat isama niya lahat ng ayuda. So, totoo lang. Sabi ni Doyster, Senate from now on should change the rules pagdating sa BICAM na budget. Dapat they would sign na pala in person. Well, sometimes kasi it's for expediency. Pero now, nakikita nila, nagamit tuloy. Sabi ni Tony Amor, how can the SWD come out with IRR for AKAP when there's no law passed for it? Actually, they can rely on the mandate of the DSWD with AKAP being a program under that mandate. So, pwede po yun. Ang problema, wala ngang IRR. So, the law will be the law, the revised administrative code giving the mandate of the DSWD. Sabi ni Cleofer, speaking of COMELEC, itutuloy ang PI pag medyo kumalma na kasi ng malaking budget ang COMELEC. Di ba isa pa yung COMELEC, biglang nagkaroon ng magkano, 12 billion out of the blue para sa supposedly para sa mga plebiscites, referenda, elections, chuchuchu.
Sabi ni Lionel, correct, the president knows everything, he is in on it, it means he is traitor. Sabi ni John Wick, parang nabudol si Attorney Abad doon. Siya nakapirma pero yung Congressman et al. Lang. Oo, so he admits, dun sa parte na yun, pagkado siya na he met with former congressman, sino ba yun? Yung kachuwaliwat ni Congressman Saldico. Siya yung ka-meeting, pero nadulas siya. Nung Disyembre daw na-meet din niya si Speaker. So, nung Disyembre, in-announce din naman ni Speaker na they're looking into ganito, People's Initiative para dun sa voting jointly. Pwede halata. Ayun, Attorney Garbin, sabi ni Ma'am John, tama. So, kasama si Attorney Garbin, and then of course, ang nag-introduce sa kanya kay Speaker was si Congressman Rufus Rodriguez, who is pasimuno talaga ng charter change ever since. Sabi ni Luri, natural mag-agree ang ibang Pinoy kasi hindi naman na ibabalita yung totoong pangyayari sa bansa. Kaya nga, wake up call yan sa atin. Totoo ha? Wake up call yan sa atin na kailangan umabot yung balita sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Nang sa gayon, alam nila kung anong ginagawa sa atin ng gobyerno natin. Sabi ni Ayan ha, exactly, parang di Attorney Galawan ni Attorney Abad. Pero he's a good lawyer, he's also a good economist. He does have a reputation for that. Sabi ni Putong sabi ni Amy, wala daw foreign funded na projects doon sa GAA as in zero flagship projects. Totoo naman. And that's been true since last year. Argus Loy, hindi. Ang apelido nga ni Punisher, kulang ka, Punisher ay Rano. Sabi ni Arnie, just watch the recent vlog. Ay, pass. Sabi ni Kuya Ken, ni RB, Kuya Ken. During the Senate hearing on this ACAPOS notice, di naman initiative ito ng DSW. Dan lang ng lower house agad, 26 billion. At so far, tama, 60 billion. So 46.7 billion ang na-release na sa kanila today. Kasi yung balance, unprogrammed funds pa. Tama. Si Dung, ang tagal. Sabi ni Dung, ngayon lang daw niya nakuha yung Punisher. Yung last name ni Punisher. Yun. Okay, nais na yung share ko. Sabi ni Ma'am Mia, out of topic, sa palagay mo darating si BBM o si FPRD sa Sigurali player? Ano sa tingin mo? I think darating si FPRD. Why? So, alam mo, Candice, you discussed na yun kanina, unregistered. Hindi sila unregistered. May certificate of revocation of their corporation, of their incorporation documents. Ay, si Ma'am Zaide, sabi niya ako daw pinapakinggan habang nagsusulat ng school paper. Uy, madam, baka kayo magkamali. Sabi ni Tong, Onyate claimed that they have gathered 14% signatures from 211 legislative districts. This means that within 20 days, 9,441,633 signatures at the rate of 2,237 signatures per day. Ganon sila kabilis na underground ang Senate. Well, remember that they started in December. December pa lang, di ba, nag-speech si Speaker early in December, first or second week of December. About a week after that, lumabas na po at nag-posting na sa Facebook by around the 27th or the 28th. Nagpo-post na yung mga tao, uy, may umiikot na ganito. So, ganun kaaga, nag-ikot na po sila, Sir Tom. Tapos, 200 ilan ba ang legislature? Basta sabi ni COMELEC Chair, kulang pa daw sila ng ilang districts kasi dapat 3% of all legislative districts kasama doon. Meron pa daw silang kulang. Pero mukhang tinutuloy pa rin nila. Ngayon, ang sinasabi ng COMELEC is kailangan nilang pagmitingan pa at i-discuss yung implementing rules. Kasi even assuming that they take cognition of the, let's say, sabihin nila na hindi, may batas pa yan, or sufficient yung RA 6735 or the act, yung enacting legislation ng People's Initiative, assuming na na hindi na sufficient yun, kailangan nilang pag-usapan dahil hindi kumpleto pa rin yung IRR. Pero sa tingin ko, mapapadalawang isip na sila dahil sobrang galit ang mga senador tungkol dito. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit, please don't forget to like and share, guys. Thank you.
Si Joka says, anong worst case scenario sa BBM government? Napakalawak naman ng tanong. Anong basis natin? Sabi ni Popoy, I totally agree with the attorney na dapat malaman ng mga tao ang tunay ng mga issue at nangyayari, and mainstream media is selective media lang sa news nila. Social media is the real media and we thank you. You're welcome, but we still, shucks, nawala ang aking TikTok. Sandali. Bakit namatay? Wala naman tayo. Nawala na naman yung TikTok ko. Saglit lang guys ha. Bakit na hindi nag-charge yung phone. Yun. Sorry, I really have to take care of this. Kawawa naman yung guys din sa TikTok. Wait. I-ano na lang natin sila dito sa iPad. Dali lang po ha. Give me a minute or so. Ay, ayaw magpasok din sa isang device. Dali lang po Ayun. Okay, there we go. Lapit na ulit. Sorry, ewan ko kung bakit namatay itong kasi ganun. Right, there you go. Ng pinuno, ng pinakamakapang... Live. Back to live. Dali lang po Ay, naku, sandali lang po. Technical issues as always. I don't know why. It always happens pag mag-isa ako nagkaka-technical issues. Naku, pasensya na po ha. Hindi lang po akong konti pang pasensya. Kawawa naman kasi yung mga nasa TikTok Yes, yan. Ay, salamat. Yan, okay na. Sorry para dun sa mga nasa sorry para dun sa mga nasa TikTok. Okay, we're back. We're back. Sorry po. Hi. Sensya na po. Okay, we're back. We're back. Ayan, okay. So, ang problema is there really are areas na hindi na-reach ng social media. Alam naman natin kung ganong di ba? Kung ganong ka-reliable yung ating mga telcos. At marami silang areas na hindi pa talaga nako-cover. And although meron na tayong mga kung ano-ano na providers, kulang pa rin po at kulang din like internet speeds natin, grabe. Parang nakakahiya yung internet speeds natin. Kasi they're not within the how do you call this? Hindi within decent range. Sabi ni Lauro Cruz, if the withdrawals were made from an account to return daw sa mga donors, ang galing ng pagsoli in cash. Di ba mas madali kung cheque? Cash para no paper trail. Sinoli o deposited back to account. Ay nako. Siyempre nung natago nila, cash transactions will always wonder. Sub po uli yung TikTok attorney. Oo. Ay! Talaga? Sige, i-out po muna. Wait. Sus Mariosep, bakit ganun? Hindi naman siya sa end live before trying sub-only live. Hindi ako nasa sub pa uli siya. Yan. Pakitry nga uli mag-comment dun sa TikTok. Sabi ni Pobreng Brat Vlogger, Happy Valentine's sa lahat ng kagaya ko na si Attorney Quix yung Ayun. Okay. O, kaya na ba? Subscribers lang ba? Sa TikTok? Hala, oo, no? Nag-switch siya. Okay, yan na. Paki-check nga kung okay na dun sa Sabi ni Onat, hindi po ito related sa topic pero parati mo po itong nababanggit. Hindi po ba sapat ang enacted law na kailangan pa ng IRR? Please enlighten me.
it's rare po na kumpleto na yung batas. Kailangan talaga ng IRR kasi yung mga things like operationalizing the law. So, yung mag-a-assign ka ng mga divisions, mag-a-assign ka ng offices, etc. Kailangan yung mga administrative matters ma-incorporate doon sa IRR 2 yung nakalagay. So, after an IRR, gagawa ka pa ng manual of operations and so on. So, kasi kung walang IRR, mahirapan ka rin mag-assign. Mag-a-appoint ka ng mga tao. Sino yung mga tatao para doon? Gagawa ka pa lang ng ano. Okay, so, subscribe lang daw yung sa TikTok. O para dun sa mga nanonood, i-out ko siya uli para pumasok yung ano yung comments ninyo. Okay? Naku, pasensya na ha. Grabe. This is really it rankles on me na may issue talaga dito. Yan. Okay. Next. Ano ba? Kakainis, ano? Nairita ako dito. Go live. Yan na. Ay, ayan. Okay na uli. Paki-check na lang. Pasensya na ha. Paki-check na lang dito sa TikTok. Alright, go. Ang IRR operationalizes the law. Hindi talaga pwede gumawa ng batas na lahat ng detalye nandun, including what offices they're going to be. Sabi ni Ma'am Ana, ako may PLDT na may Converge pa. Oo, ako din dito, hindi lang isa. Sabi ni Ma'am Christine, they can do everything fast because they're spending other people's money. The people's money, katakot na ubusin nila kawawang Pilipinas. Totoo yan. Sabi ni, kailan ka kaya magiging mainstay sa SMNI? Ay! Subscribers lang ba uli sa sa TikTok? What's going on? Why are they doing this to me? Things. Bakit nagkakaganito? Ay, nako. Sabi ni Risa, ay nako, tapos na honeymoon stage ng Pangulo. Magto 2 years na siya, Malacanang pa, may vlog pa sila na parang nag-date. Paano naman tayong simpleng mamamayan? Due date lang kuryente, internet, tubig at loan. Ay, oo, totoo yun. Wala pa rin, subscribers pa rin. Ano ba nangyayari? Hindi naman nakasub only live yung TikTok ko eh. Ewan ko. Burgering is real. Totoo yan. Pasensya na po para dun sa mga nanonood. Na di-distract ako. Because this always happens pagka nag-iisa ako. Walang mapag-utusan na Do this because of this. Ayan. Ayan. Well, ko na lang itong isa. Tapos tataas pa daw kuryente this month, sabi ni Ray. So ayan na naman ang ating mga problema. Mahal ang pagkain, kuryente, tubig, transportation, internet. Bukod sa mahal, ang labo pa. Nagkaka-issue pa rin tayo. Pati si Miss Joey kagabi sinuspindi sa TikTok. Ala, bakit? Hindi kasi signal gaming. Hindi signal yung problema ko. Namatay yung phone ko, not because of the signal, it was the phone. For some reason, di siya nag-charge. Tapos ngayon, sinasabi na, dun sa TikTok ko, subscribers only ang pwedeng mag-comment. So, nakakainis. So, ngayon, nakailang beses na akong nag-live uli dito, and it's still subscribers only. So, hindi yun ang problema dito. Hindi problema yung signal today. And in fact, hindi ko nga problema yung throttle. Ang problema ko is hindi makakomment yung mga nasa TikTok. O para dun sa mga nanonood sa TikTok, pasensya na po, I don't know why ginagawa ito na nagiging subscribers only yung live natin today. So kung gusto niyo pong mag-comment, live din po kami sa YouTube at saka sa Facebook. Hanapin niyo lang po yung Luminous by TCA and AGP sa YouTube. Ulitin ko, Luminous by TCA and AGP sa YouTube para makakomment kayo, hindi po sa settings. Tapos,
Sa Facebook, it's Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. And may Luminous page din pa, Luminous group din po, hanapin nyo lang po. And merong Trixie Cruz Angeles na page, nandun din po kami. Live po yan, pwede po kayo dyan pwede kayo dyan mag-comment. At lahat po ng komento tinatanggap natin. Sabi ni Ines, wala po ba kayong naging group na party list para di po kayo gumastos ng malaki para mapalitan nyo yung bulok na congressman? Ay, grabe. Sorry po. Wala po eh. Although may mga invitations naman. Kaya lang mahal po talaga tumakbo kahit party list. Ang dami talagang issues. Sabi ni Amir, lahat nagmamahal. Valentine's pa naman ngayon, eh, diba? Buti pa ang tubig nagmamahal, sa atin wala. Anyway, nagmamahal lahat yung sweldo, hindi. At least daw may stability sa sweldo. Ay nako, kaya yan hindi tumataas kasi, alam niyo na. Pa-attendance, sabi ni Stan Cirilla, naku, nagorgor yung TikTok mo. Hindi po, actually, or ewan ko ha, baka naman inaano lang ako. Pero nangyari to the other day. So, ulit. Okay, hindi pa tayo tapos ha. Doon naman sa sa issue nga. So, nandun na tayo sa issue ng AKAP ulit ha. So, hindi issue yung whether or not nabasa yan ni Senator Amy. Uulitin ko ha. Ang issue dito, bakit may AKAP? Walang line item budget yan. Wala yan doon sa sa National Expenditure Program. Pero for some reason, nabigyan sila. Nalagyan sila ng budget that is 60 billion at tapos 26.7 billion na po ang released. So yung release na yon, galing yan sa unprogrammed funds. So itong particular budgetary item na ito ay pinasok ng House during the deliberations in BICAM. Sa BICAM lang. So hindi kaya yung ibang mga senador, hindi nila alam. Despite the fact na nandun yung signatures nila, yung signatures na yun are e-signatures and normally po, staff lang po ang naglalagay nun. So, and meron pong kino-hold up sila, they nagpo-picture taken sila and all that in advance bago pa maipasa ang budget, pero meron pa rin silang deliberations after that. Pero at the same time, take note, nagmamadali sila kasi kung hindi nila maipasa kaagad yung budget, sa first quarter ng 2024, walang marirelease or malilate yung release kasi magiging based on the old budget pa. So nakikita nyo yung pressures, wala pong nagalaw sa settings ko, parang awa nyo na, wag naman mag-point out ng obvious kasi ako lang po ang humahawak ng TikTok ko. Okay? Sabi ni Ray Sabarillo, correct, wala sa NEP pero nagkaroon bigla. So sino nag-insert ng AKAP? Sinabi ko na nga po, it's a congressional insertion. So yung mga representante ng Kongreso na nandun sa BICAM, sila po yung nagpasok niyan. Pero as a matter of interparliamentary courtesy, usually pag merong ganun, pinaninindigan ng House yung dagdag nila doon, normally hindi yan pinapakialaman ng mga representante ng Senado. So nakikita nyo na ha, yung dangers ng sabwatan. Ito interparliamentary courtesy lang to. Hindi pa to sabwatan. Yung mga tipong, sige, wag natin pakialaman sa House yan eh. O di sige, go lang. Go nga ang nangyari, go nga sila. O ayan. So ngayon, nabigla yung ibang mga senador. No po. Can the people responsible for this AKAP be demoted for betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust is a ground for impeachment and congressmen and senators are not impeachable. Matatanggal po sila for cause administratively but only through their committee on ethics. Yun lang po para matanggal sila sa office. Even if kunwari ang mga natatanggal lang normally pag na-convict na by final judgment for a crime, ang matatanggal sila ng Committee on Ethics. Yun yung mga extreme. Of course, merong iba dyan, katulad ni Congressman Teves, na hanggang ngayon, hindi pa natin sure kung bakit siya natanggal. Pero, may kasi unang-una, hindi pa siya convicted, ha? In fact, nung time na tinatanggal siya, wala pang ang probable cause doon sa kanyang kaso. So, medyo nagugulat ako dito. Bakit? Ano bang issue kay Congressman Teves at naguguro siya? Diba? Hindi pa ako sure. Pasensya na para dun sa mga nasa TikTok, hindi po talaga for some reason, hindi
Hindi ko ma-adjust yung mga settings and hindi ko po nilagay ito sa subscribers only. I would never do that kasi ang baba pa ng number of subscribers dito sa TikTok. So pasensya na po ha, ako'y makikiusap. Kung gusto niyo pong mag-comment, dito po sa YouTube o kaya sa Facebook. Sa YouTube, it's Trixie Cruz Angeles by Ahmed and it's Luminous by TCA and AGP. Sa Facebook, it's Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan or Luminous Group. Okay? Sabi ni Hill Doria, wala tayong maaasahan sa Marcos admin in terms of corruption, drugs, criminality. Antayin na lang natin si BP Inday. Naku, ikaw, paano naman natin i-explain sa mga pamilyang talagang mawawasak, masisira dahil sa mga krimen na nangyayari na inintay na lang natin si Inday? Sabi ni Luri, tatakbo ka ba kung mag-aambagat kami? Madam, hindi ko hihingin yung ganung kalaki na nire-require para makatakbo. Grabe ma'am, nakakahiya sa inyo. Sipin mo, manghihingi ako sa mga followers, tapos ang laki-laki ng kailangan. Tapos paano yun, di ba? Kung hindi pa mapanalo o may magprotesta sa'yo, grabe. Sabi ni Ma'am Ireng, ay nalito ko, good morning, watching from Vancouver. Ito sa akin, sabi ni Cleofer, considered as owl. Really? Sasabihin ko sa'yo, bakit never nangyari yun kay Senator Manny? Mahaba yung mga periods na absent siya. Of course, sa Senate yun. Pero sinasabi ko sa inyo, yung mga uma-absent dyan sa Kongreso, hindi sila natatanggal. Pero bakit si Pong Teves, ganun ang nangyari? Yun pa yung ginamit na dahilan. Pero nakakahiya, sabi ni sabi ni Sir Ray, tatakbo si attorney kapag sinabihan ni siya ni FPRD. Ay pag ganun ang nangyari, tapos wala ka pa ring pondo, hindi pa rin, sasabihan ko lang si Bossing, si FPRD na, sir, wala talaga akong mawawalis-walis sa sulok-sulok na ganung kalaking halaga. Sabi ni Erwin, sige ganito ha, two things have to, kailangan may support ninyo, tapos kailangan uutusan ako. O grabe, ang daming kondisyon, ang arte. Uy, thank you kay Colette Q. Nagpadala siya ng gifts and hearts doon sa Nagpadala din si Andresa Pasaylo, si Moy Moy, nag-share, at saka nag-send ng Ang sipag ng mga taga-TikTok talaga. Sabi ni Zes Lavi, ako rin mag-donate ako, ma'am. Hinahina, wag muna po kayong sa bulsa ninyo, ha? Hindi pa natin alam ang mangyayari. Sabi ni Sir Joka, kung si TCA ang candidate, highly intellectual yung convo. Sabi ni Ma'am Luri, kami bahala. Naku, madam, hindi nyo alam yung sinasabi ninyo. Pero sige, sabi ni si Hildoria, watch mo yung kay Atty. Libaya regarding sa interview niya sa asawa ni Senator Tulfo at anak niya. Matulis pala si Senator Tulfo, kaya pala robust ambassador siya. Ba't ko naman panood ng ulit yun? Wala kaming away ni Atty. Libayan, ha? Sabi ni Ma'am Flavia, hayaan mo Atty. Tix, hingi kami ng help kay KLC para mag-ambagan kami, para makatakbo kayo. Grabe, huwag muna kayong magplano ng candidacy ko, pwede ba? For sainthood muna unahin natin. Sabi ni komentarista, mag-aakyat bahay daw sila kay Saldi. Uy, grabe kayo. Galit sa joke na yan. Ang galing ng interview mo sa SMNI pang senador ang dating. Naku, ano ba yung tunog ng senador? Kasi doon sa ibang mga senador, hindi pa rin ako bilib eh. May mga kaibigan pa naman tayo doon. Sabi ni Popoy, may iba lang ako, wala pa bang update sa inyo ang SMNI? Ang dami naming nanood ng interview mo doon at clamor sa comments. We need to see more of you sa SMNI. Uy, wag yung pangunahan si Pastor Kibolay. Nakakahiya naman kay Sir. Guys, natatawa ako, but really, I'm very, very flattered and I thank you all very, very, very much. Kasi malaking bagay po yan. Sabi ni Ma'am Joyce, sana paulanan ng kidlat ang mga taong sakim sa kapangyarihan at korap. Nakakagigil po. Totoo yan. So, okay, ano po ba hindi natin na dyan? O yung aftermath, yung Senate versus House, hindi natin na pag-uusapan yan. So, nagkakasagutan na yung dalawa. Pero kanina, nag-announce si Senate President at si Speaker of the House na they will act professionally na daw. And they will, hindi na daw sila magbardagulan. Para sa akin, hindi. Okay lang na nagbabardagulan kayo.
Sa totoo lang. Hindi, kaya nga po mayroong Senado at saka Kongreso. Hindi po yan para magkaroon ng additional na step o mas malaking babayaran, dadami yung mga babayaran natin. No, hindi yun. Ang reason kung bakit may Senado ay para ma-check yung legislature. Pero sa totoo lang, the way the Constitution was created and the rules on the House and the Senate were towards parliamentary system. Actually, yun sana yung magiging parliamentary system yung ating legislature para ituloy yung ginawa ni President Marcos sa batasang pambansa. Nagbago ng isip yung komisyon kasi nag-worry sila na baka hindi makontrol, maging out of control pag unicameral. Either magiging rubber stamp yan ng presidente, kasi walang walang oposisyon Paano kung walang oposisyon? Or walang mag-fiscalize. So, yung role ng Senado or ng House, the reason it's a BICAM is para may fiscalizing kahit paano. So, para sa akin, akala ng legislature, ay, interparliamentary courtesy, ay, hindi na kami magbabaldagulang dalawa. Why would that work for the public? Ayaw namin, nagsasabwatan kayo. So, don't apologize kung kayo nag-aaway. It works for us. I don't care, di ba? Kung nag-away kayo, mas gusto namin yun para nakikita namin yung mga punto. Tapos makinig na lang kayo doon sa taong bayan kung ano yung napupusuan namin na desisyon. Huwag niyong kampihan yung hindi. Ito si Erwin, ayaw niya talaga na mag-SMNI ako. Dahil baka yung buong SMNI daw ang mawala. Sabi ni Pau, bagay ka sa SMNI, sure ako lang magpapaalis sa'yo dyan. Baka nga buong SMNI. Sabi ni Mark, yung gulo po dyan sa National Day ay nakarating na rin dito sa Albay Politics dahil sa AKB. National Day? Sa National? Sa National? Anong National? Legislature? AKB. Ano yung AKB? Sabi ni Bicolanang Makulit, Senate versus Congress, a very good example of ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ang galing nyo. Sabi ni Lolo Mayitz, dito sa Canada, parliamentary pero meron pa rin Senate at may check and balance pa rin. O, diba? Diba kahit sa UK, merong ano ba yun? Ano yung lower nila? House of Commons? Tama ba? Oh my gosh, I'm so ignorant. Tapos House of Lords. Sabi ni Sir Joka, inaantay ko yung karambola sa SMNI. House of Lords nga and House of Commons. O yun, tama pala. Oh, I got it right. Namimiss ko yung mga comments sa TikTok. Sabi ni Ray sa Barillo, mas gusto ko sa Taiwan nagsusuntukan. Hindi naman sa gusto natin yung mga ganun. Pero, para sa akin, ayoko yung sabuatan. Kasi pag nagsasabuatan yung dalawang ay nako, daming malulusot dyan. Halimbawa, sino ba, in either House, Congress, or the Senate, sino sa kanila ang nagpupulis ng mga conflict of interest ng kanilang mga miyembro? Meron ba? Meron dyan mga kaupo, nagpo-propose sila ng batas which directly affect their businesses. Meron ba nagko-call out sa kanila? May isang senador. Halos, binakuran na niya yung energy. May isang senador dyan. Importation. Kaya interesado sa kung ano yung ini-import natin. Sabi ni Ma'am John, yung new El Salvador president like FPRD ordered the military to arrest criminals for causing lawlessness in the country. They've arrested 70,000 so far. Ay nako. Sabi ni Bicolanong Kulit, willing po kami mag-initiate na, fundraising, tumakbo ka lang sa pagkasenador. Magpaano na lang muna kayo. I think we need a reality check here, guys. Kailangan tingnan ninyo muna yung awareness level. Dito tayo sa SOCMED, baka nasa bubble tayo. Mag-ingat tayo sa ganon. We should not be at any given time very confident na ganon. Sabi ni Amir, di ba na ilusot yung akap? Siguro may iba pa dyan na di natin alam. Siguro nagsabuatan at grandstanding lang ito ngayon. Posible yun. Sabi ni Karat, yung mga House of Lords, mga royal. Opo, and their titles are inherited. Sa House of Commons, yan yung mga elected.
Sabi ni Alvin, good evening, sabi ni BBM, sa speech na sa birthday ni JP, continuing to give advice daw, parang hindi naman effective advice ni JP. Well, he's the legal advisor, so he advises on legal matters. So, but in the end, it will still be the decision of the president. He can actually ignore the advice of his legal counsel. Actually, sabi ni Chito, pangit po bang batas natin compared sa other Asian countries? Ano po ang kulang bukod sa corruption ng mga politiko? Hindi po. Actually, marami tayong mga batas na cutting edge. Ang galing natin. Halimbawa, atin lang yung constitution sa buong mundo na may conservation process. May paghihikayat na mag-conserve ng ating heritage. Ang problema, yung execution, yung hindi nagagawa. Mahina tayo sa execution talaga. Maraming magagaling na batas. Pero meron din tayong mga batas na grabe sa conflict of interest. Meron dyan, mga kongresista, senador, magpupush na gumawa ng bagong ahensya, tapos maglalabi sila sa presidente na sila yung i-appoint. Hala, hindi na nahiya. Sabi ni Ma'am Nerissa, attorney, ayaw namin ikaw maluklok sa pwesto. It's either ikaw ang maka-impluensya o ikaw ma-impluensya nila sa pagiging corrupt. Ay. Sabi ni Ma'am Joan, yes, it's better na magkakaaway sila para nakaantabay sila sa kilos ng bawat isa. I agree completely. Sabi ni Ma'am Marilu, kung itaas ba kamay mo ni PRD plus ikampanya ka namin at syempre nakita ka na sa MSM dahil naging press secretary ka, tapos may karambola ka pa noon, kaya natin. Magpa-survey po kayo, tingnan natin kung yung mga hindi nasa social media ay kilala ako, di ba? Hindi po ganun kadali. Pero kayo, ganito. Wag ako yung kulitin ninyo. Ganito na lang, I'll just give you a person na yun yung kulitin nyo. Siya yung CS ko dati sa sa OPS. If ever siya yung mamamahala niyan. Sabi ni Ma'am Joyce, bakit po kaya ang yaman-yaman ni Mr. Oñate? Kalahati galing daw sa kanya. Mapasana all ka na lang talaga. Oo, totoo. Daig pa si loan better sa dami ng pera. Grabe. Sabi ni John Wick, makagusto ng mga congressman manatili si Tamba kasi stick kinain nila. Di tulad dati ng munggulang at isda. Sabi ni Powering Brat Vlogger, may mga complaint din ngayon na nagre-repack ng bigas sa imported tapos ang laman naman ay NFA. Grabe. Nangyari. Okay, so yun yung mga tatlo natin na punto. Unang-una, walang legal personality ang pirma. Although it doesn't stop them from doing things, yung transactions nila ang magiging questionable. Including ito, nagpapa People's Initiative pala sila, wala pala silang corporate personality. So, ang sabi ng kanilang abogado ay ina-update na naman nila yung mga missing documents nila at mag-file sila ng petition for the lifting of the revocation of their certificate of registration. Nagtatransact na sila. Ano ba yung iniisip nila? Retroactive ba yun? Pangalawa, yung DSWD, hindi nila masagot kung paano sila nagka-miraculo 60 billion. At hanggang ngayon, wala pa silang masabi na mayroon na silang implementing rules. Pero at the same time, may may PR na sila, may press release na kaagad sila, at hindi ko alam kung ano yung kinukot. Ito yung medyo devastating. Sinabi ni Senadora Amy, meron daw na silang narinig na parang may memo na ilabas na sinasabing yung AKAP at iba pang ayuda ay kailangan daw dumaan sa Office of the Speaker. Para ma-release, bago mag-release. Sabi ni Elsie Robles, pag si PRD nagsabi sa iyo na tumakbo ka for Senate, papayag ka. Wala naman choice. Pag si PRD nagsabi, utos yun. Kayo talaga. Ayun, sabi ni, tama, Miss Tancerilla, nadulas ngayon isang attorney. Si attorney Abad yun. Na doon sa kasama nila si Tambi noong December. Problema kasi di sila nag-meeting muna para iisasagot nila. Huling-huli tuloy lahat. Oo nga. Sabi ni Julian's World, pwede bang ipatawag si Tamba at Mig sa susunod na Senate hearing? May mga nagtuturo din naman na meron silang pinalaman doon. Hindi po. Pwede nilang imbitahin, pero hindi nila pwedeng isamon. Bawal yun kasi may interparliamentary courtesy sila. Ayan na, meron ng release si Amy. Ito.
Basahin ko ha. Sabi ni Senadora Aimee, ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion. Yes! Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat na namin nung nakita ang final version. Okay, ulit. Naipasa na yung budget. In-insert ng house. Nung naipasa na, silang release ng mga tours. Tapos na isingit. Okay? Kahit hindi nakita noong printed na. Ang DSWD nagsabi na hindi sila ang humiling. O ng DBM, kasi ang DBM ang gumagawa ng NEP, ng National Expenditure Program. Sinabi ko, papapirma bago makita ang final version. Nagsisisi akong nagtiwala kaming walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan na aking pinaglalaban. Marami pang mga house insertions na di namin alam sa unprogrammed budget na lumobo ng todo. Punong-puno ng kababalaghan. Napakagaling talaga nila kapag usapang pirma, sabi ni Senador Aimee. So, ayan, sabi ni pobreng brat vlogger, tama na naman si attorney. Well, di ba ganun yun eh. It's not like as if hindi natin alam ang mga lakaran dyan sa gobyerno, di ba? Yung masama talaga na yung mga trollish na naglabas ng gano'n na, oh, hindi mo alam, may pirma ka dito. Naku, laki ng butas nila. O kaya, na-explain, paano yan? Anong sagot nila ngayon? At saka ganun talaga sa Kongreso, tsaka sa House, even Congress does it. Minom na ako ng sikwate kasi masakit. Sabi ni Sano Gamol, so possible nakakonsyaba ng HOR and DBM, di kasi DBM din yung naglaglag kay BP? Hindi naman. Actually, sinasabi nga ng DBM, wala sa NEP yan. Pero yung unprogrammed funds, nasa kanila. So kung may nag-release nung 26.7 billion, sila yon. Sabi ni Tin, sabi ni Tin, nakapagtaka nga dahil pinondohan ng malaki ni Mr. Onyate ang PI, pero hindi klaro kung ano talaga gusto niya baguhin sa Constitution. Okay. Alam niya, in-explain naman daw sa kanya ng mga lawyers nila na kaya yun yung pinropose nila dun sa PI ay kasi daw, parating tinatabla daw ng Senado yung House. Eh, para matuloy daw yung pagbago ng economic provisions, dapat isulong daw yun muna. So ito yung tanong, sabi ngayon ni Senadora Aimee at ni Senator Bato, dito kay Attorney Abad, ba't hindi na kami kinausap? Bakit hindi nyo sinabi, House, kausapin nyo naman ng Senado. Hindi yung bubulagain natin ng ganito. Kasi kung yun ba, gusto nyo pala ang babaguhin ninyo economic provisions, isasangayan naman ng Senado, o kasi magkakasabot na naman kayo. So, okay naman sa kanila yon na baguhin yung economic provisions. Huwag lang silang i-echepuera. Huwag lang silang tatablahin. Hindi sila kinausap. Sabi ni Ma'am Nerissa, ang tatahimik daw ng Makabayan Black. Totoo yan. Sabi ni Stormy, unlike Congress Senate has the power to put a body in contempt, they hesitate to po kaya nilang maitulad sa mga kongresista. Hindi kasi yung mga kongresista parang parang dog-like loyalty ish behavior na nasabihan lang si kanilang House Speaker, ay nag-press ko na sila, galit na galit. Naka ba yung tawag nun pagka nakaganon yung kamay? Yung arms? Tapos ganun yun, nanggagalaiti talaga, nilisik ang mata, tapos dinidefend si Speaker. Hindi naman talaga si Speaker may kasalanan nun eh. Hindi naman talaga si Speaker yun eh. Na minsan wala na sa hulog yung depensa. Sa lusanungat. Sabi ni Flavie, grabe talaga tong admin ni BBM, garapalan ang kasinungalingan para lang sa kapangyarihan. Tapos yung rep na ako Bicol, ang bata pa trapong-trapo na andun sa presko ng HOR Kiss as kay Tambi Aray.
Sabi ni Ma'am Elsie, ang yaman ni Onyate pero hindi mapagamot tenga niya at hindi makabili ng mamahaling hearing aid. Wala ba siyang hearing aid? Sabi ni Doysters, tahimik ang Makabayan Block kasi ang deal nila kay Tabi is VP Saras and the rest of the Duterte's heads. Sabi ni babayad sa donor's tax, si Pirma ba o si Onyate? Napalunok si Onyate noon, 2 tax babayaran ng donor's tax plus penalty. Ay naku po, attorney, grabe lang ang nirape ang kaba ng bayan. Totoo. Nakino, bilyon na talagang nakawan ngayon. Tapos dyan ako natatawa eh. Diba, nung pinag-uusapan natin ang PhilHealth kahapon, ano sabi ni Speaker? Kausapin daw niya yung PhilHealth, gawan daw nila ng paraan. Pondohan nila yung at least kalahati ng bill kahit private hospital yan. Anong ibig sabihin niya? Hindi na daw idadaan sa batas. Alam nyo kasi kung maglalaan ng pondo ang Kongreso, dadaan sa batas yun. May batas pa yan. Hindi dadaan sa batas. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila yung maglalaan, pipilitin nila yung yung PhilHealth. O kayo i-cover nyo yan. Anong ibig sabihin nun? They'll run PhilHealth to the ground para lang makapumulitika sila. Pero hindi sila magbibitiw. Ang laki-laki ng pinondo nila sa sarili nila para makapamigay ng ayuda. Pero yung PhilHealth, pipilitin nila PhilHealth ang magpondo ng kalahati ng bill sa private hospitals. Eh, saan manggagaling yun? Sabi ni Luna, dito sa amin sa Camsur, ang kapalit ng pirma ay STAB, Barangay Assistance Program. Wala naman bagyo. O sa kuna, January pa yung nag-iikot na. Oo nga. Sabi ni Marlita Garcia, galit na gustong mangagat ang mga congressman na defender ni Tabi. Oo nga. Sabi ni Jay Evenstar, kaya ba natin hanggang 2028? Noy. Sabi ni Alberto, eto na naman tayo sa ating Congress, the pot lecturing the kettle for its blackness. The pot calling the kettle black. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Oh, pero in this instance, tama naman ang Senado. Sabi ni Share Up, nakakainis na talaga itong mga politiko, binababoy na talagang ating bayan, huwag na tayo magpabudol uli. Eh, paano gagawin natin yung leader na pinoprotektahan nila, nagkukunwari? Ay, wala siyang alam dyan. Huwag naman ganun. Parang, ano ba? Sa totoo lang, bakit hindi ginagamit ng ating Pangulo yung kanyang political capital at sabihin kay Speaker? Kailangan natin talaga na asikasuhin yung Mining Act. Pwede ba asikasuhin yung na kung nang bahala makikipag-usap sa mga senador? Walang ganon. Siyempre, sino ba naman ang makikinabang sa Mining Act? Wala pa. Wala pa yata silang sponsor para dun. Instead, pakikialaman nila mga economic provisions pero hindi nila sinasabi kung ano exactly ang problema na masasagot dun sa pagbalalagay ng unless otherwise provided by law. Ibig sabihin kahit sila hindi nila alam kung ano yung problema. Kaya lalagay nila unless otherwise provided by law kasi may ibabatas na lang nila. Hindi isa sa batas na lang namin yung exemption dito. So, imbis na baguhin talaga nila at ilagay nila sa saligang batas yung pagbabago, sasabihin nila hindi kami na lang po ang magbabago as needed. Bakit masama yun? Kasi nakita na naman natin yung self-interest na umiiran dito, no? Bukod pa doon. At least kung ilalagay yan sa saligang batas, may pagkakataon tayong publiko, kahit chuwarwap lang tayo dun sa likod, na magsasabi, mali yan, isama nyo kami sa debate, ganyan, pwede pang ganyan eh. Pero yung pag sinabi nila na sila lang, out tayo completely. Yan, kaya ayaw nila ng kon-kon. Kasi so pagdating sa kon-kon, sasabihin ko talaga or natin, tayong mga chuwariwap sa likod ng mga magiging representante natin. O sabihin niyo ito, bakit sa tingin niyo pinagkakatiwalaan namin kayo to make the right decision all the time about something like this? Hindi niyo nga magawa na i-avoid yung yung conflict of interest ninyo pagkakatiwalaan namin kayo sa ganitong kalaking kaban ng bayan. Ano ba? Sabi ni Alberto, bakit hindi na lang i-declare ng Senado na illegal o unconstitutional ang PI na yan? Kasi hindi po silang magde-declare ng ganun. Ang nagde-declare ng illegal o unconstitutional ay ang hukuman, hindi po ang Senado. Pero pwede mag-file ang Senado ng kaso. Sabi ni DJ, nakakadismay ang PhilHealth ang taas ng contribution pero kakarumpot lang na gamit namin sa ospital. Almost 5K monthly contribution tapos 2.8K lang na-cover sa amin. Ma'am, maaga po kasi. Hindi po immediate yan.
Hindi yung money in, tapos yun din ang mawi-withdraw ninyo. Malulugi tayo sa ganyan. Malulugi kayo. Ang ginagawa dyan is nagko-contribute lahat ng tao, tapos i-invest yan. So, syempre, iintayin mo na lumaki talaga ang pondo bago lumaki din po ang mga benepisyo. But we have to start somewhere. Kailangan realistic tayo pagdating sa insurance. Huwag tayong aasa na, o sige, may Universal Healthcare Act, o meron na ng PhilHealth. Magdidemand na tayo na complete 100% coverage kasi malaki yung kinocontribute natin. Hindi po ganun yun. Hindi po advance payment yan. Contributions yan para kolekta ng malaking pondo ang PhilHealth at malaki yung ma-invest, malaki din yung returns. Eh ganyan po talaga sa umpisa. Magtitiis talaga tayo. Pero by the time you retire, hopefully, malaki na yung pondo at mas malaki na po ang mga benepisyo ninyo. Natin. Lahat. Sana. Sana all. Sabi ni Larry Lee, nung kampanya ang talino ni BBM to the point na super nahihirapan si Manny Pacquiao na kopyahin sinasabi niya. Pero ngayon, tanga-tangahan lang po. Laging walang alam. Ignorance in that position is no excuse. Totoo yan. Sabi ni Anita, pag tumakbo kayo, attorney, darating ang tulong sa inyo, pera man yan o suporta ng lahat ng inyong mga support. Salamat po. Sabi ni KDNS, wala nang pag-asa para sa mga politiko ngayon sa Pilipinas kung hindi magnanakaw, sinungaling at puro pansariling interes nila inuuna. Mas mabuti pa siguro makialam na mga sundalo Hindi ko pwede basahin yung iba kasi baka ma-inciting tayo. Ay, sana daw hindi mapagkadiskitahan ng pera sa pag-ibig. Sino bang in charge? Madam. Sino ba yung kalihim para sa housing and urban development? Yun bang tao na walang kaso? Sabi ni DJ, matagal naman na tayo naghuhulog sa PhilHealth, so kailan pa natin yung mapapakinabangan? Yung hulog natin dati, nung wala pa yung Universal Healthcare Act, ay 2,400 lang. So huwag tayong mag-expect ng malaki doon. Pero ngayon, mas commensurate. Pero we still have to wait, ma'am. Kasi maliit din. Ito nga yung problema natin. Hindi lang kasi yung mga binibigay natin, yung contributions natin ang source ng PhilHealth. Merong sin taxes. Eh napakatalino naman kasi ng Kongreso, sin taxes talaga yung ginawa ng basehan. Eh diminishing ang sin taxes eh. O, pangatlo, pwede bang magdagdag ng additional na pondo ang gobyerno para sa PhilHealth para mas maaga maging viable? But do they do it? No. 500 billion. First time ever nagkaroon ng ganyang kalaking budget para sa ayuda. Ang ayuda usually kinukuha yan sa unprogrammed funds kasi hindi naman natin mapredict kung ilang beses magkakaroon ng bagyo, masasakuna ang mga tao. Pero ngayon, ang ayuda, ay tumaas ang inflation, bigay ng ayuda. Does that make sense to you? Lalala yan eh. Buti rin sana kung di dumikit sa bulsa itong mga ayuda na to. Pero hindi rin nagiging productive ang mga tao. O sige, binigyan mo ng 5,000 pesos. O ano ngayon? Yayaman ba sila dyan? Hindi. Kayo lang, ang yumayaman, walang progress. Walang na manufacture, walang nagawa, walang serbisyo na render. At buti sana kung ito ay pambibili ng pagkain na locally produced, eh, hindi naman din nangyayari yun. So, lukuhan to. Huwag na tayong magpakatanga. Kaya nga late na late, kaya ang liit na nakukuha natin sa PhilHealth kasi late na po ito, ang tagal-tagal nila. Saan ba nakakita na ang contributions ay 2,400 tapos nag-i-expect tayo na 100% ang hospitalization na makover natin. Si Pangulong Duterte kumuha yan sa sa PAGCOR, kumuha yan sa sa PCSO para makatulong talaga dun sa para mapatungan yung mga hindi na-cover dun sa first hospitalizations under PhilHealth. Ay, sabi ni Doysters, yep, yung ayuda gagamitin lang sa Shopee pambili ng items from China. Baka magpa-straight ng buhok. It's crazy, it's senseless. Buti sana kung meron, alam niyo ba, sino bang nagagawa nito? May legislative agenda dapat ang Pangulo at congruent yan dun sa kanyang vision. So, sa sa Philippine Development Plan, nire-launch na naman nila kahit pinasa pa yan last year. Nakita ba natin na diniscuss yan during the budget hearings? Wala. Nilabas nila sa bagong Pilipinas yung National Development Program, yung Philippine National Development Plan na yan.
Eh, gawa kayo ng gawa ng budget, hindi pala na naakibat dito sa National Development Plan. Paano yung basihan natin para dun sa development, ay para sa ano, sa budget? Ano yung development ngayon? Saan natin hinugot yun? Eh, kaya pala, kaya pala, parang wala talagang unity. Kasi, pondo ng pondo ang Kongreso sa mga layaw lang ng kung sino-sino, pero walang holistic approach. Hindi gaya noon na, bakbakin natin ang poverty. Ano yung mga kailangan natin ipasa na batas? Free tertiary education, universal healthcare, yung 4Ps na yan, i-break out natin sa absolute poverty, yung mga pinakadukha sa society natin. Tulungan natin sila, may TESDA, may mga ganyan. Gumawa ng buong plano, o ayan, pati med school, libre ng edukasyon. Nililinis, nililigpit na inaayos ang edukasyon dun sa DepEd level. Nakikita mo na may patutunguhan, may plano, merong ginagawa. Ay, nako. Itong mga mayayaman sa alot sa atin yung mga yan eh. Sila yung nagpabuwag ng Rice Tarification Act. Kaya ngayon, nag-i-import ng bigas, hindi na gobyerno. Kayang-kaya ng pabagsakin ng mga importers, yung mga farmers natin, just by the mere fact na mag-i-import sila during the harvest, undercut nila yung mga magsasaka. Siyempre, para sa mga importers, ayaw nilang may magsasaka. Ayaw nilang may ani na local. Nag-delete ako ng comment na nagsasabing kalma. Sabi ni Ma'am Joyce, may tanong po ako ma'am, bilang OFW, kapag pinastop po namin lahat ng remittance, may epekto po ba ito sa bansa natin? Opo. Parang nakakawala ng pag-asa kapag ang presidente. Oo, kasi sa totoo lang, yung dollar reserves natin, lahat nang gagaling sa remittances ninyo. Ano ba yung kukunti lang naman ang exports natin eh. So, kaya nga, minsan maririnig nyo may walang katuturan na utang. Para yan mapuno yung para may dollars tayo dito. Sabi ni Even Start off topic, daming pera ni BBM at lang, pero parang hindi sila nag-skincare. Kasi yung isang resource person nga sa Senado, yaman-yaman, hindi nag-hearing aid. Sabi ni Ma'am Victoria, underdogs daw sila. Sige, on that note, sabi ni Julian's World, ang tagal pa po ng 2028 at medyo naiinip na ang karamihan. So ano na dapat natin gawin? Well, unang-una, sino bang magiging kandidato sa 2025? Kailangan punuin natin ng mga tao ng oposisyon. Eh sino lang ba ang oposisyon? It's former President Duterte. Nihintay natin si VP Inday, pero until such a time, mas magpakita siya na siya ang oposisyon. Ang opposition figure is the former president. And kung wala mang mga politiko na oposisyon, di tayo yung magiging oposisyon. Sabi ni Sofia, conservation ng heritage ay wala sa France Constitution pero malakas sila sa mga heritage nila. At source ng pride talaga sa Pilipinas, nakakalungkot na lahat na lang ng heritage ay hindi kinagalang. Ay naku, gibang-giba na nga eh. So, last two, sabi ni Frank, napanood ko kayo sa SMNI, sana maging regular po kayo doon. Magaling. Salamat po. Sabi ni Gerard, yung mga nawaldas at nasayang na pera ng bayan sa panahon ngayon, pwede ba sila habulin at pagbayarin sa paanong paraan yan? Aba, if they committed a crime. So kung nakaw yan, kung ginamit sa hindi tama, kung ginamit for private instead of public, kung tinransfer yan sa ibang mga proyekto, yan, technical malversation, graft and corruption, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At kung over 50 million yan, ay plunder po yan. So, kaso. Any comment about kay Enrile sa birthday niya sa Malacanang? Wala naman po. Siguro naman he deserves to have a birthday in Malacanang. After all, he has served several presidents. President Marcos, President Cory. Nasa kay Erap ba siya? Hindi ako sure. Senador yata siya panahon ni Erap. Tapos panahon ni Gloria, senador din yata siya. So, he has served at least 3 presidents. So, why not? Okay naman si wala siyang current na controversies on corruption or anything like that. Na insensitive lang ako sa anak niya, kay Madam Katrina, kasi diba, sila daw ang underdog. Okay, wag pong kakalimutan, nag-like, share, follow at subscribe na po ba kayo? Para dun sa mga nasa TikTok na pasensya na hindi talaga kayo makakomment, hindi ko po alam, hindi po ako ang nag-set ng settings niya na subscribers only ang makakakomento. So, I think nagre-require yata ang TikTok na mag-set ako ng subscription goals kasi
ini-encourage nila na may subscribers sa TikTok. So, pasensya na po. I'll see what I can do sa next na live natin. Okay. Sabi ni Pamela Uy, after all, dinosaur daw po siya. Well, at least meron tayong hindi po kasi ako paleontologist archaeologist ako. We don't deal with dinosaurs. Sabi ni Stormy, kahit i-black and white ni PBBM stand niya sa PI at ICC, parang hindi maging divisive or talagang he doesn't care. O nga, hindi niya bina-black and white talaga. Ewan ko ba, ano ba naman yun maggawa ng presidential decree or executive order or administrative order and so on. Sabi ni Mr. Han Chan, tinigil yon PI, paano naman yung ginastos doon pag nagkataon? Sana may managot. Alam nyo, hindi pa tapos yung PI na yan. Laban, hindi nyo ba napansin yung mood? O, ito na yung last, Ang mood sa Senado, lumalaban yung mga promotor ng PI. Hindi lang sila defensive, nilalaban nila. Sinasabi nila na hindi kailangan ganito eh. So ngayon, hinaharap nila, at ito yung masama doon sa House eh. Yung House yung may pakana. Sila yung may bright idea na i-itsipwera natin yung Senado, otherwise hindi ito makakapasa. At nagmamadali sila, at iyan yung isang malaking revelasyon. Bakit sila nagmamadali? Bakit sila nagmamadali? Gusto nila sana by 2025 nagawan na ng na isumite na to, nagkaroon ng referendum within the year. Yun ang gusto nila, within the year yung referendum at maipasa so that by elections next year, parliamentary na. So na? Okay? O, anong mangyayari pag sa next elections, parliamentary na? Wala nang salungat, wala nang Senado. Tapos kung sino man ang gusto ng Prime Minister na siya by 2025. Ano ba? Hindi po sasagutin ng Brown na Pinay. Sabi ni Jennifer, actually, kaya hate ng mga kabal si P. Duterte dahil siya lang ang presidenteng nagpatuloy sa mga plano ni PFEM ng bansa. Beyond that, hindi ni PFEM si Duterte yun. Duterte nga ang nagpalibing sa kanya. Above and beyond. KDNS said, kung kakayanin, go sa Senado, kailangan ng henerasyon ngayon ng mga katulad ni Miriam Defensor ang kandidat sa Senado. Sabi ni C, I don't think na kayang ma-amendyahan within a year kung kabuuan ng Constitution. I know aware ang lower house dyan. No, that is why nga they needed na itsipwera yung Senado. Nag-agree na sila. Naiplano na nila sa House. Rarapatin yan in a matter of weeks. Nasabi ko sa inyo. Kaya nila kasi buo ang Kongreso. Bili na sila, walang oposisyon sa Kongreso. There will be no debates. Kaya nilang ipasa yan in 3 days. Kaya nila yun. And they have done. They can't think that before. Kaya nilang magpasa ng batas in 3 weeks. Kahit sabihin nyo pa na hindi kaya yan amyendahan ng ganito, we've seen it happen with other laws before. Pag gusto nila, kahit 3 araw tapos yan. Hindi naman kabuuan ng Constitution ang babaguhin nila. Alam na nila kung anong babaguhin nila. They want it parliamentary. Para may forever. Walang nakalagay, hindi yan ang pinag-uusapan kabuuan ng Constitution. That's not it. They're not trying to make a new Constitution. They just want a new parliamentary system. Kahit sabihin mo pa, I know, aware ang House na, no! Hindi nila uumpisahan at paglanan nila ng tingin nila will not fly. It will fly if we didn't catch it. Tandaan nyo yan. Nahuli lang natin at umariba na yung Senado. Buti na lang nilabanan nila yung Senado. Kasi kung hindi, kung kebera ang Senado, kung nag-benefit ang Senado dyan, ngayon pa lang, nagre-ready na tayo para sa referendum. So wag kayong kampante na ganyan. Akala ninyo, they're not going to do it. Akala ninyo, magtatagal yan dun sa kanila. Matagal na nilang pinag-uusapan yan since day 1. Okay? Wag tayong maglokohan. At wag natin sasabihin na hindi aware ang Malacanang sa mga plano na ganito. At the very least, aware sila. At most, involved sila. So, no excuses yan. Gusto ko, presidente ka ng Republika ng Pilipinas, hindi mo alam na yun yung pinaplano ng pinsan mo.
Presidente ka ng Republika ng Pilipinas, ikaw ang Commander-in-Chief ng AFP, ikaw ang head ng civil service which includes the PNP, hindi mo kaya sarili mong pinsan? Kaya mo yan. So let's not make excuses for anybody in government. The president isn't stupid. He knows this. He's smart. He knows how to use power. He also knows na may value na magtago. May value to keep quiet about these things. Pretend that all of this is happening without his knowledge. Pwede. Pwede siyang magtahimik and say, parang pretend na, well, what's happening? Hindi. Ultimately, siya yung magbe-benefit dyan eh. Sabi ni Ma'am Janet, tapos hindi niya nila yung veto yung budget. Yan sabi nila, Adeline, alam nilang nag-fentanyl si PRD pero hindi alam yung plano ni Tambi. Come on. Totoo. Sabi ni Ma'am Christine, nagpo-plausible deniability acting si BBM. Yes, but at some point, you have to take responsibility. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. I will reiterate, this is a smart person. This is a good guy, but he knows what he wants. Diba? Alam niya to. Ngayon, kung hindi niya alam, ay hala, beyond weak na ito. Hindi na ito weakness. There's so many adjectives that I don't want to use on him, but that's improbable. Sabi ni Jay, nanggigigil tayo sa kababuyan ng gobyerno pero ayun sila nagpa-party na naman. Kawawa tayo. Hashtag we deserve better. Yes, huwag kalimutan. Alam niyo, napansin ko, galit na galit yung mga trolls nila dun sa hashtag na we deserve better. So, huwag kakalimutan, asarin pa natin. Hashtag we deserve better. And hashtag hindi nyo pera yan. Ano akala nila? Nakalimutan natin yon? Hindi pwede. So, either way, whether you're weak or you're devious, it still doesn't sit well. Tayo yung taong bayan. Talaga yung perpetuation of power ninyo. Ang daming kailangan gawin. Hello, Mining Act, nasa na? Plastics, nasa na? Oh. Kultura, pinabayaan nyo na. Ano kapag-purpose? Pinababayaan ninyo yung culture and arts? Ano pang napabayaan? Discipline. Sa ikaguunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Nasa ng national discipline? Wai. Inasikaso nyo ba? We deserve better. Ano bang nangyayari? Yung mga nagpabagong Pilipinas ka, pero kahit kayo, hindi ninyo feel. Ano yun? Liquidation lang? Tapos pinapakita nyo pa talaga. Alam nyo kung sinikreto ninyo? Kung nag-sneak in kayo dun sa Coldplay concert, tago-tago, kung hindi, kaway-kaway ka pa dun, pinakita talaga. Pinakita nyo na nag-helicopter kayo, pinakita nyo dun sa mga tao nagdudusa sa traffic na kaya ninyo na hindi kayo matatraffic because you have to watch a concert that's unmissable. Take responsibility naman. At saka hindi naman as if na parang kunwari pa na hindi natin nahahalata na wala silang binibigay na impormasyon sa atin. Ayaw nila rin ipalabas sa atin yung mga good news nila. Walang good news na mailabas itong mga trolls nila. Walang substantial na balita na nilalabas sa mga trolls nila kasi wala talagang ginagawa. The national shame of using public funds to bash ordinary citizens who are merely exercising their free speech. Wow. Hindi lang bashing ha, tatanggal pa kayo sa trabaho. Tatanggal pa kayo ng prangkisa. Huwag tayong maglokohan dito. Ever. So ayan, Valentine's Day, ginalit ko na naman po kayo. Huwag pong kakalimutan yung mga hashtag natin. We deserve, present tense, we deserve better. Huwag nyo lagyan ng D. And hashtag, hindi nyo pera yan. In the meantime, huwag po kakalimutan like, share, follow, subscribe. At huwag din po natin kakalimutan, may TikTok po tayo at mayroon tayong YouTube in case na magka-problema tayo sa Facebook. Merong Trixie Cruz Angeles na page. Kung hindi nyo po nakikita yung Lunos, may Trixie Cruz Angeles na namin Pagrinawan. So, maraming salamat. Tandaan ha, take care of yourselves because kailangan kayo ng bayan. And yes, take care of yourselves because kailangan makita nyo yung panahon na bibigay sa atin what we deserve for the taxes that we pay for being, for accepting their leadership beyond the point of our patience. Sabi ni Lolo Maitz, I feel sorry kasi tama pala si FPRD. Totoo yan. So magandang gabi, ingat-ingat ang lahat. At remember,
keep posting. Kahit yung hashtag lang maipost ninyo, ilagay nyo sa mga comment sections, ilagay nyo everywhere else. Makita yan, para makikita din nila. Ilagay nyo sa mga comment sections ng mga major news dailies, sa mga YouTube channels ng mga ng mga mainstream media. Lagay nyo po yun para naririnig nila kung di man, para kumalat yung galit natin, kumalat na yung kaalaman na galit ang taong bayan. After a while, we're going to start seeing this. If they don't start gaming the polls, yung mga surveys, makikita na natin ito within the next few months. So maraming salamat. Ingat ang lahat. We'll see you